Actually, ang mandato po niya bilang Vice Presidente ay magtrabaho para sa bayan at yun nga po yung ginagawa niya. In fact, I just spoke to her a few minutes ago. She's actually in a planning session, no, with members of the OVP to prepare for Super Typhoon Bavi. So yun ang ginagawa niya sa kasalukuyan. Nagtatrabaho para sa bayan, kaya wala sa impeachment trial. Yan ang isa sa paliwanag ni Attorney Michael Poa kung bakit hindi dumalo sa unang araw ng paglilitis si Vice President Sara Duterte. Ayon sa defense team, kakatawanin siya ng kanyang mga abogado alinsunod sa mga alituntunin ng Senate Impeachment Court. Gigit pa ng depensa, abala sa planning session ang pangalawang Pangulo kasama ang mga opisyal ng Office of the Vice President bilang paghahanda sa banta ng Super Typhoon Bavi sa bansa. Inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon sa mga susunod na araw. Itinanggi rin ng tagapagsalita ng bise na ang hindi pagdalo ng pangalawang Pangulo ay pag-iwas sa mga pananagutan at responsibilidad sa bayan. Parating kong sinasabi, yung pagharap niya sa kaso ay ginagawa na sa kasalukuyan. Kaya nga matagal na siyang nag-form ng isang defense team dahil alam niyang hahantong tayo sa ganito. At kaya naman kami, mga abogado niya ay nandito para talagang i-litigate itong kaso at sagutin at patunayan na wala pong basihan yung mga paratang laban sa kanya. Sa kabila ng mga paliwanag ni Poa, hindi nito sinagot kung personal bang desisyon ni VP Sara na hindi pisikal na dumalo ng kanyang impeachment trial. Ayon sa kanyang abogado, may mga usaping hindi dapat isapubliko dahil saklaw na ito ng attorney-client privilege. Samantala, nilinaw rin ni Poa na hindi ito nangangahulugang hindi na posibleng dumalo sa iba pang trial days ang pangalawang Pangulo. Hindi pa nila masabi kung kailan ito dadalo ng personal dahil bahagi ito ng kanilang legal strategy. No, we're not saying anything right now. As I've always mentioned, ang kanyang physical presence, we will assess kung kinakailangan, bakit hindi. But that will depend on how the proceedings go and we will advise her accordingly. Una na ring sinagot ng defense na igagalang nila kung sino man ang mamuno sa impeachment court at tiwala silang walang magiging problema kahit sino man ang umupong presiding officer dahil may sapat na karanasan naman nila ang mga senador sa paghawak nito. Itinanggi rin ng kampo ng Vice Presidente na magdudulot sila ng anumang delaying tactics para maantala ang impeachment trial. Sa ngayon, focus ng partido na obserbahan ang magiging direksyon ng impeachment trial lalo na't unang araw pa lamang ito ng paglilitis. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.